Itong ating sitwasyon sa Pilipinas ay sabi nga ng ibang mga nabasa po nating mga komento, katulad ng binanggit ng ating isang kaibigan na retiradong general ng Philippine Air Force, si retired General Romeo Puquis, na sinabi niya, it's a ticking time bomb ang nangyayari dito sa ating bansa. Kung hindi gagalaw ng totoo ang pamahalaan, ang namumuno ng ating pamahalaan, ang presidente ng Pilipinas, kung hindi totoo yung kanyang sinasabi na pananagutin niya itong mga involved dito sa malawakang korupsyon sa flood control projects ng DPWH at kung sino-sino talaga yung mga tunay na involved dyan at sila ay dapat na mapanagot, ay yan ang obligasyon ng Pangulo at dapat mapaniwala niya ang taong bayan. Pero marami kasi ang nagsasabi na hindi lang itong mga contractors na inaakusahan ngayon sa Senado at sa Kongreso ang mga involved. At binanggit ko na rin po yan na maliit lamang po itong mga taong ito kung ikumpara doon sa mga tunay na salarin o may pananagutan. At ang nangyayari kasi ngayon ay bakit nagkakawatak-watak pa rin ang ating mga politiko? Lalong-lalo na nasa Kongreso, nasa Senado, sila ba ay mga involved din dyan sa issue ng korupsyon na yan? O kaya baka mas may mataas pang mga tao na involved sa issue na yan, sa flood control projects, na talaga naman pong hindi ko masabi kasuklam-suklam, obnoxious sabi nila, o kaya kasuka-suka, it is nauseous. Hindi ko na po alam kung ano ang pwede nating gamitin pong adjective para i-describe po natin ang nangyayari sitwasyon po sa atin dyan. Pero maliwanag po yung mga pagbabagong nagganap sa mga ahensya ng pamahalaan, tulad ng reorganization ko noon ng DPWH. Sino na ba yung mga tinanggal at sino na ba yung mga pinalitan, sino na yung mga pumalit. Ganon din po yung nangyaring balasahan po dyan sa Senado. Ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit tinanggal si Senate President Jesus Escudero at pinalitan, tinanggal si Blue Ribbon Chairman Marcoleta at pinalitan, at bakit nag-iba na yung narrative ng investigasyon, at bakit ipofocus na lamang sa mga kontratista, lalong-lalo na sa iisang grupo ng kontratista ay yung mga diskaya na lamang ang papanagutin. Ay paano yung mga iba pang mga nabanggit na mga kontratista at yung mga binabanggit na mga involved na mga personalidad, at bakit paniniwalaan ang isang mababang posisyon ng opisyal ng DPWH na isa lamang pong assistant district engineer. Bakit siya ang paniniwalaan na ngayon at hindi na paniniwalaan yung mga iba pang mas matataas na mga tao na may kinalaman talaga dito sa nangyayaring anomalya? At nakikita rin natin itong mga hakbanging ginagawa ng ating mga kababayan po dyan. At ako ay sumasaludo dito sa isang batang congressman ng Cavite, itong si Congressman Kiko Barsaga. Maganda yung pangalan mo, Kiko. Ikaw ang matinong Kiko na kilala natin. Kilala ko ang tatay mo, Congressman Kiko. Kaibigan ko yung tatay mo, si Congressman PD. Matagal kami magkasama niyan nung ako ay naging Chief of Staff po dyan sa House of Representatives, at naging consultant ako ng mga ibang mga congressmen at mga ibang senador din ng kabataan natin. Tayo ay nagpra-practice pa rin ng batas, at tayo nakukonsultang madalas ng tatay mo, si Congressman PD, nung siya pang nakupo dyan, at sumalangin tawa ang kanyang kaluluwa. Matagal po kaming kaibigan yan. Kung minsan nakakapaglaro ako ng golf po dyan sa Dasmariñas dahil na rin sa imbitasyon ng tatay mo. At kung hindi ako nagkakamali, nakabisita rin po ako sa lugar po ninyo ng mga 2010. Kung hindi ako nagkakamali, napuntahan ko rin po yan. Pero kilala ko ang tatay mo, at ako'y natutuwa sa iyong mga hakbangin at yung mga sinasabi. At maraming salamat, Congressman Kiko. Sana lahat pa ng mga ibang mga batang congressmen ay maging katulad mo. Lahat ng mga batang politiko. Yung aking anak naman ay Vice Governor ngayon ng Pangasinan, ay kayo-kayo ang henerasyon na inaasahan na siyang magtatayo dito sa sadlak na kahirapan ng ating mga mamamayan at ang bansa po natin na harap sa ganitong masalimuot na mga usapin.
natutuwa rin ako sa ginagawa pa rin ng aking kaibigan si Secretary Greco Belhica, Chairman Greco Belhica, na siyang naging chairman yan ng Philippine Anti-Crime Commission. At patuloy pa rin po niya yung talagang kanyang prinsipyo at advokasya na labanan ang korupsyon at hindi siya tumitigil. Maraming salamat, Chairman Greco Belhica. At yung kaibigan ko si Attorney Ferdy Topacio, at siya rin ang namumuno po dyan sa yung grupo ng Anti-Crime Citizens Watch Against Crime and Corruption. At kasama niya si dating Congressman Jing Paras sa kanilang mga hakbang na ginagawa. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Ka Ferdy, sa yung patuloy pa rin kasi maliban sa isang napakahusay na abogado niyan, napakagaling na abogado po niyan si Attorney Ferdy Topacio, ay napakagaling ding media personality at mahusay kumanta yan. Magaling kumanta yan si Attorney Topacio. At kaya ang isang paboritong kantahin niyan ay yung My Way. Alam po ninyo yung My Way na yan ay isang napaka-popular na kanta na kinumpos po yan ni Paul Anka. Isang napakagaling na mga awit at songwriter yan. Pero naging mas popular po yung version ni Frank Sinatra at ni Matt Monro. At itong singer sa Britain na siyang nanalo noong 2024 yata dito sa Britain's Got Talent. Siya ang naging grand champion yan, si Sydney Christmas. Ay kinanta rin niya itong My Way. Samantalang dyan po sa atin sa Pilipinas, pag kinakanta natin yung My Way sa karaoke bar o kaya sa mga inuman na ganun, ay nako, babatuhin ka, sisigawan ka ng, oy, mamalis ka na dito. Naging notorious yung kanta na yan at ayaw kantahin yan ng iba. Itong My Way na very popular yan. Meron isang kanta pa na ayaw kantahin sa Music Lounge, itong My Love Will See You Through ni Marco Sison. Nako, yan din, isang napaka-popular na kanta yan, pero ayaw kantahin yan ng mga pupunta sa karaoke bar kasi sisigawan ka na, wala ka na magpagkanta. Kung minsan daw nagkakagulo pa sa mga bars o kaya sa mga karaoke. At kung kinakanta yung My Way o kaya My Love Will See You Through. Pero itong My Way, ay tulad na sinabi ko, alam na Attorney Ferdy Topacio yan. Yung first sentence niyan ay parang prophetic parang akmang-akma at yan ay napapanahon dito sa nangyayari sa ating bansa sa ngayon. Nako, kayo na lang ang kumanta, kayo na lang ang at ilagay niyo lamang po sa comment po ninyo yung first sentence ng My Way at alam niyo na po yung ibig kong sabihin niya. So meron din pong mga binabanggit po na mangyayaring mga pagtitipon-tipon ay ngayong araw na ito, September 12, may mga pagtitipon-tipon na ng mga mamamayan po natin dyan. Papanood ko yung mga video at yung mga post na meron ng paghakbang itong mga estudyante po ng University of the Philippines. Tayo naman po ay minsan naging estudyante po tayo dyan panandalian sa University of the Philippines. Pero yung tatlong anak ko po, lahat po sila ay graduate ng University of the Philippines. Kaya mahal po natin ang universidad na yan. At salamat po ang mga estudyante po dyan sa Pambansang Universidad ng Pilipinas ay nagising na sa katotohanan na sana ay hindi sila namimili lamang ng kanilang bibigyang atensyon dito sa usapin na ito. Huwag na natin pong gamitan po ito ng ito ba ay pabor sa Duterte, laban sa mga Duterte. Hindi po, itong usapin po na ito ay kinabukasan na po ng bayan po natin ito. Ang kasalanay po rito. Alam ko rin po na meron pang mga grupo ang nagsabing sila ay magkakaroon ng malawakang protesta sa iba't ibang mga syudad, diyan sa Metro Manila, sa Cebu, sa Davao o kung saan pa pong mga lugar. Ay karapatan po natin yan na sasaad po sa ating saligang batas ang freedom to assemble, the peaceful assembly, to redress of grievances of government. Nasa Bill of Rights po yan at kasama po yan sa ating freedom of expression ang ating mga kababayan. Ay huwag mga basta po mapayapa yung gagawin po natin panahakbang upang sa ganon ay
mapanagot po yung mga dapat mapanagot at maiparating po sa mga kinauukulan. Tamaan na po ng tamaan kung sino po ang tatamaan po dyan, kung saan man po makarating. Yan po yung ating dapat na gawin. At suriin po natin ang mga binabanggit at nababasa po natin sa mga pahayagan, sa mga social media platform. Sana po ay hindi magkaroon ng takipan. Sana po ay hindi magkaroon ng pagbabaliwala sa katotohanan. Pakinggan po natin lahat ang mga gustong magsalita. Yung mga contractors na yan, huwag silang pusalan, huwag silang takutin. Yung mga opisyal po ng pamahalaan sa DPWH, sa iba pang mga ahensya ng gobyerno, dyan po sa BIR, alam naman po nila yan kung sino-sino yung mga korap na mga pinuno ng pamahalaan o mga kumpanya. Ganon din po yung mga iba pang mga ahensya ng pamahalaan na maaaring involved pa rin po sa issue na ito. Hindi lamang po DPWH ang kailangan pong tingnan natin dito. Tingnan po din po natin ang Department of Agriculture, Department of National Defense, Department of Transportation, lahat po ng mga ahensya na meron pong malalaking mga procurement na ginagawa. Procurement of articles, materials, services. Lahat po kasi yan ang namalawakan naman. Para bang normal na ba sa Pilipinas yung ganitong sitwasyon at manhid na ba yung bayan ng mamamayang Pilipino dito sa nangyayari? Sana po ay hindi. So yan po yung dahilan kung bakit po ako nag-live para kahit papaano ay makasalamuha ko po kayo. Wala po akong pwedeng banggitin kung sino pa ang dapat na managot po rito mga pangalan. Bilang isang abogado po, hihintayin ko po yung resulta ng investigasyon. Yung resulta po ng mga pagdinig at babalansehin po natin. Pero dahil naumpisan na rin po ito, sana po yung ginagawa ng pamahalaan na pag-iimbestiga ay hindi dapat pagtakpan ang sino mang may pananagutan po rito. Ang masakit po nito ay baka yung hakbang ng pamahalaan ay pakunwari lamang, pero ang katotohanan ay para pagtakpan ang kanilang kasinungalingan o kaya ang kanilang mga ginawa sa bayan na hindi maganda. Yan po yung ating busisiin at suriin po natin. At yung mga maiingay ding mga grupo, no? Huwag na po nating lituhin pa yung pangyayari. Katulad na lamang po yung nakita kong isang post, mga larawan po, mga retrato po ng mga mag-asawang Diskaya yung pinapakita. Pero yung katabi po nila bakit si VP Sara at saka si Congressman Pulong Duterte ang katabi nila? Ano naman ang kinalaman ni Congressman Duterte at ni VP Inday Sara dito sa mag-asawang Diskaya na sila ang involved sa isa sa mga kontraktor na sinasabing involved sa paggawa ng napakalaking mga pundo. Samantalang wala namang binanggit itong mga Diskaya na ito sa kanilang mga reses sa Senado at base na rin doon sa kanilang mga isiniwalat sa kanilang mga affidavits. Hindi naman nila binanggit si VP Sara dyan o saka si Congressman Pulong. Pero dito sa nilatahala ng isang grupo na posters at pinagtabi-tabi si Congressman Pulong, VP Inday at pinagitnaan nila yung dalawang mag-asawang Diskaya. Gusto nilang iugnay itong issue ng flood control anomalies and corruption patungo na naman sa mga Duterte. Ganun ba yung narrative po nila rito? Hindi po yung kakagatin ng taong bayan. Alam na po ng taong bayan ang kanilang sentimento sa ngayon. Ay involve ang marami ng mga opisyal na mga mambabatas, mga senador, mga congressmen siguro. Ay yan po ang posisiin po natin. At alam naman po natin kung ano itong mga budget na pinag-uusapan. Budget po ng 2022, 2023, 2024, 2025. Ay sino ba yung mga nakaupo rito ng mga panahon na yan nung i-implement itong mga budget na ito? Sino ba ang mga gumawa po ng mga budget na yan, yung gaan na yan, magmula po ng 2023, 2024, 2025? At sino ang pumirma? At bakit pinayagan yan? Imposible naman pong hindi alam, sabi nga nila, ng DBM yan.
Kasi bago pumirma yung Pangulo ng GAA, itong enrolled bill, kung meron mang enrolled bill, dalawang version po yan ng Senado at sa Kongreso, pinagkaisa, naging enrolled bill, tapos papipirmahan sa Pangulo. Ganun po ang paggawa ng batas. At bago pumirma po ang Pangulo, bubusisiin po yan ng mga departamento maapektuhan. Hindi lamang po ng DBM. Bubusisiin po yan ng DBM, ng DPWH, Department of Transportation, Department of Finance, Department of Transportation. Titignan po nila kung tama ba yung mga pinasang mga provision patungkol po sa pangkalahatang budget ng ating pambansang pamahalaan. At kung hindi, bibigyan nila ng advice ang Pangulo na i-veto po niya itong mga items nito. Kasi sa veto provision, yun ang sinasabi nating ang presidente ay pwede niyang i-veto. Ibig sabihin yun, ay hindi niya papaboran ng batas. Ay sa appropriations at saka sa revenue bills, pwedeng magkaroon po ng selective veto po ang tinatawag dyan. Ibig sabihin yan, hindi yung buong budget ay i-veto niya. Pwede po niyang i-veto o i-disapprove niya itong mga ibang mga provision po ng batas. Pero sa mga ibang ordinaryong mga batas na hindi po patungkol sa budget or appropriation at saka mga revenue or kaya pagbubuwis, hindi po pwedeng magawa ng Pangulo po yung selective or partial veto. Kailangan pag veto niya yung panukalang batas, veto niya, i-disapprove niya yung buong panukalang batas. Pero sa appropriation measures o sa revenue measures, tulad po ng mga buwis na pinapataw o kaya tulad po ng mga appropriations o itong budget na pinapasa po ng Kongreso, pwede pong gawin ng Pangulo. Nakasaad po yan sa ating saligang batas, yung partial veto o selective provisions ng GAA or kahit na anong appropriation measure o revenue measure, pwedeng gawin po yan ng Pangulo. At nagawa po yan, nangyayari po yan sa mga ibang mga administrasyon. Naalala ko nung panahon po ni Tate Digong ng PRRD, vineto niya yung mga ibang mga provision po ng General Appropriation Law na sinubmit ng Kongreso. Alam ko po yan kasi membro po ako ng gabinete ni Pangulong Digong at lalong-lalo na yung provision po patungkol na naman po dyan sa public works. Hindi sumang-ayon ang Malacanang, hindi sumang-ayon yung CPRRD doon sa gustong mangyari ng Kongreso ng Pilipinas. Kaya po diya nagkaroon ng partial veto. Dito po sa nangyaring budget dito maanumalyang 2023, 2024, 2025, ay wala pong nagkaroon ng aksyon na veto o kaya rekomendasyon ng DBCC. Yeah? O kaya yung the Department Budget Coordinating Council na pinamumunuan po yan ng DBM at NEDA at Finance at pang mga departamento. Wala pong nagkaroon ng gano'n eh. Hindi po nila pwedeng sabihin na hindi nila nirepaso itong mga enrolled bills na ito magmula 2023, 2024, 2025 bago pinapirmahan yan ng pinirmahan yan ng Pangulo. Hindi po yan matatanggap ng taong bayan po ng gano'n. Yan ay malaking bagay po na dapat po nilang i-explain na maanubalya pala itong budget na ito, bakit hindi nyo ginawa yung ganong pag-veto o pag-recommend na wag i-approve. Alam naman po nila yung mga insertions na yan ay pumasok. Alam nila kung gaano kalaki yung insertions na yan na inilagay po ng mga congressmen o mga senador. O sila lang ba talaga ang nag-insert niyan? Siguro in OAS, pero meron bang nag-utos sa kanila na magkaroon ng insertion? Yan ang tanong eh. Ginawa ba ng chairman ng Committee on Appropriations sa Kongreso ang pag-insert ng napakalaking budget na yan? Alam din ba ng chairman ng Committee on Finance ng Senado yan na sila yung harapan pagkakaroon ng mga budget itong tinatawag nilang bicameral conference committee meeting? Sigurado naman po, siguro alam nila yan. At bago sila mag-insert ng mga ganyang mga kalalaking mga pondo, ay alam din po yan ng mga pinuno ng mga Senado at ng Kongreso
So, diyan makikita natin na huwag lamang po yung mga contractors ang dapat na mapanagot dito. Actually, bilang isang abogado, pag tinignan po natin, baka itong mga contractors na ito, sila yung least guilty dito sa sinasabing nangyaring corruption. Sinasabi natin dito na sila ay nagkasala. They are guilty of this corruption, itong mga contractors na ito. But among the possible guilty personalities, baka itong mga contractors na ito sila ang hindi pinakamalaki ang kanilang pananagutan. Mas may malaki pang mga mananagot po rito. At iyan ang inaabangan natin, na sana po ay hindi mapagtakpan ng mga ginagawang investigasyon dyan ngayon sa Senado at sa Kongreso, o nang bubuuin nilang independent investigative commission or body kung sino ba ang dapat na managot. Kung sino ba ang dapat managot. Huwag naman po sana ang ilagay nilang bagong ombudsman dyan ay isang tao na ang kanyang karakter or personalidad ay isang politiko na ikokompromiso po niya yung integridad ng ombudsman. Kung hindi, mawawala na naman ng tiwala ang taong bayan sa ombudsman, o maapektuhan din ang hudikaturan yan. Iyan ang mitsa ng sinasabi ni General Pukis na time bomb that's about to explode or implode. Whatever it is, meron pa rin pong mangyayaring hindi maganda sa bansa natin. Kaya yan po yung ating suriin, mga minamahal na kababayan. At habang patuloy po ako rito na bumabagtas dito sa expressway ng Nanchong to Chongqing, patiin ko rin po yung mga nanonood po sa ngayon, si Tisa Villaso Flores, Catherine Kakita, Alvin Oporto, Sines, Tisay Flores, Lorna Saringay, Carl Rodriguez, Namsugad Cheng, Ariel Villarin, Angel Tar, Tisay Villaso, shout out ko kayo, Jenny Cruz. Maraming salamat sa inyong panonood. Lamel, sabi niya, I was in Chongqing 3 weeks ago. Ganda ng city na yan. Ito pangatlong beses ko na marating Chongqing ngayong papunta ko rito ngayon. Si Ferrari Dongsky, watching from Henan's province, the home of the Shaolin Temple. Tama ka, tama ka dyan sa Henan. Nanonood sila. So maraming salamat sa panonood nyo lahat dito sa atin na nakasubaybay po ngayon. Si Joe Kanda, salamat Diyos sa tiwala. Si Luis Flores, si Luis Frias, ito Luis, itong gawa mo itong aking buhok, ikaw ang gumupit nito. Napakahusay na barbero niyan si Luis, matagal ko ng barbero yan for more than 25 years diyan sa Quezon City. Ayan, yung mga iba pa. Maraming salamat sa inyo. Lahat po kayo. Shout out ko kayo lahat. So, ito ngayon, tayo bumabagtas pa rin sa bunubundukin po itong bahagi ng Sichuan patungo po ng Chongqing. At tingnan natin yung tsura nitong dinadaanan natin. Expressway po ito, pero gitna po ito ng mga bundok. Nasa gitna po tayo ng mga bundok dito. Pagkabilang panig pong ulap po. Yan. Nakailang tunnel na yung dinaanan natin dito. Hindi ko na mabilang. Siguro hindi ko kulangin sa 5 tunnel na yung pinasukan ng ating sasakyan. May mga tunnel na mahigit kalahating kilometro ang haba. May mga